very interesting to mga kapatid, no? Mula kay Random Pinas. UFO sa Arctic, pinasabog ng submarine USS Trepang o Tropang UFO Trepang UFO incident 1971 mga tol. No? At tayo mahilig tayo sa mga mystery, no, sa mga kakaibang mga video na kukunan, no. Though hindi tayo naniniwala agad 100% sa alien kasi wala naman talagang matibay pang pruweba, pero open tayo sa mga posibilidad na hindi abot ng ating pangunawa, no, na posibleng may ganito nga na hindi natin alam dati, may ganito pala, di ba? Katulad na lamang mga kapatid no mga panahon na hindi pa nadidiskubre ang apoy, di ba? Oh, may apoy pala, isang bagay na nakakapasok, nakakasunog. Diba? Kasi may mga dumating ang panahon na hindi pa nadidiskubre apoy mga kapatid at nadiskubre ang apoy. May mga panahon na hindi natin alam kung bakit nalalaglag ang mga bagay pero nalalaglag na diskubre dahil may gravity, di ba? So, eto mga kapatid, dapat open tayo sa mga ganitong usapin na posibilidad na bukod sa ating mga tao, meron pa palang ibang mga nilalang, di ba? Na nilalang. Siyempre, totoo naman yun. Andiyan nga mga anghel eh. Andiyan yung cherubim, yung iba't ibang mga uri ng anghel, 'di ba? Na iba't iba rin yung itsura nila kung babasahin mo Bible, 'di ba? Dinidescribe dun kung ano itsura ng anghel, oh. So pag nakakita ka ng ganun, sasabihin mo alien to, alien, oh, 'di ba? Open tayo dapat sa posibilidad. Well, anyway, panoorin natin to mula kay Random Pinas. Mga kapatid, na huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa kanyang YouTube channel. So huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to. Ang mga imahe bang ito mukhang alien ship para sa'yo? Sa dami ng mga litrato at videos ng UFO sa internet, mahirap nang masabi kung alin ang totoo at hindi. Tama. Sa tuwing may lalabas na bagong UFO image, ang unang inuusisa ay ang kredibilidad ng source. Tama. Pero ang imaheng pinakita ko sa umpisa at mga susunod na imaheng makikita mo, galing mismo sa US Navy. Nakuna ng isang submarine noong 1971 sa Arctic, ang USS Trepang. Ito US Navy na yung nakakuha ng mga ganitong imahe. So alamin natin mga kapatid kasi later sa video to ay magsasabi din si Random Pinas ng kanyang, alam mo na, opinion at saka ng ebidensya. Ide-debunk niya yan kapag katapos pero intayin natin. USS Trepang. Ang USS Trepang ay isang Sturgeon-class submarine. Ipinangalan sa Trepang, isang sea animal, kilalang mahaba at matigas, may matipunong katawan. Kadalasan nakikita ang mga ito sa mga coral reefs, kilala din bilang sea cucumber. Pero bakit nga ba nasa Arctic ang USS Trepang? Early 1971 nang pumunta ang submarine sa Arctic. Nag-ooperate ito sa ilalim lamang ng ice cap. Gumawa ng ilang extensive scientific investigations sa composition, geological record at galaw ng ice cap. Gumagawa ng ilang weapon system evaluation at ilang autonomous operations sa Atlantic Ocean. Inilagay ang USS Trepang sa Arctic para makapag-conduct ng ilang fast attack submarine exercise missions. Isa pang dahilan ay para makasali ito sa ilang NATO operations. Nakagawa din ito ng ilang weapons operations test sa Florida. Walang iisang sagot sa kung bakit nasa Arctic ang USS Trepang. Hindi naman ito katakataka dahil karamihan sa mga military missions ng mga panahong iyon, sikreto. O baka naman kaya ito sinisikreto dahil hindi nila gustong malaman ng publiko ang na-encounter nila sa Arctic. March 1971 ang lokasyon ng USS Trepang nasa pagitan ng Iceland at John Mayen Island sa Atlantic Ocean. Ang admiral ng submarine ay si Admiral Dean Reynolds Sackett. Nasa rehiyon ng submarine para sa isang routine joint military and scientific expedition nang may nakita silang kakaiba. Isa sa mga unang nakakita ng object ay si Officer John Klika. Nakita niya ito sa periscope. At ito ang mga litrato. Ang litratong ito ang pinaka nakakamangha. Makikita sa litrato ang isang cigar-shaped craft na tila tinamaan ng missile.
Parang may malaking pagsabog sa surface ng craft o maaari ding i-interpret ang litrato bilang isang UFO na lumabas mula sa ilalim ng tubig. Ano kaya yan? Sa litrato namang ito, tila isang malaking craft ang lumulutang sa ibabaw ng tubig. Hindi maliwanag kung lumilipad ito palayo o papasok sa tubig. Very interesting, no? Sa litrato namang ito, sa ibabaw maliwanag na makikita ang isang triangular shaped UFO. Parang may problema ang craft na makikitang tumagili sa pangalawang litrato at tila pabagsak na sa tubig. Ang mga sumunod na litrato naman nagpapakita ng isang pahabang object. Tila malaki ito, bumagsak sa karagatan. Hindi maliwanag kung iisang event lamang ba ang dalawang litratong ito. Sa litrato namang ito, tila kawangis ang craft ang nasa unang litrato. Tila may problema din ang craft. Nag-aapoy ba ito? Galing ba ito sa ilalim ng karagatan? O papunta doon? Ang craft, typical na cigar-shaped UFO. Sa kabila niyan, hindi pa rin makikita ang detalye ng craft. Sa litrato namang ito, makikitang palutang-lutang lamang ang craft sa ibabaw ng tubig. Tila wala pang problema ang craft sa mga oras na nakuna ng litratong ito. Maliwanag naman ang mga litratong ito kumpara sa ilang UFO photos na lumabas na online. Ngunit saan nga ba ito nakuha? At totoo ba ang mga ito? That is the question. Nang una kong makita ang mga litratong ito, talaga namang nakakaintriga. Kamangha-mangha mga kuha ang mga litrato, inilabas ng isang researcher na si Alex Mistreta. Isang source daw niya sa Europa nagpadala ng mga litratong ito na napagalamang nanggaling sa isang French paranormal magazine, ang Top Secret, na nagsabing anonymous naman ang kanilang source. Sinabi ng Top Secret magazine na sa isa sa mga litrato may ilang inscription. Sa upper left nakalagay ang katagang official photograph, not to be released, CT. At sa bottom right corner ang nakasulat, unauthorized disclosure subject, security certificate SSN 674, criminal sanction. Hindi naman ito makumpirma ni Mistreta dahil ang mga litrato sa kanyang possession, ang mga litratong nag-viral, ay mga scans lamang ng orihinal na litratong pinablish sa magazine. Okay. Pinakita ko ang mga litrato kanina sa pagkakasunod ng pagka-publish ito sa magazine at walang ibang impormasyon si Mistreta nang galing lang din sa Top Secret magazine. Kaya pala may guhit sa gitna. Sa kabila niyan, may mga impormasyong pwedeng kumpirmahin tungkol sa istorya. Totoo ang admiral ng submarine, si Rear Admiral Dean Reynolds Sackett. Totoong na-attasyan sa USS Trepang. Sinabi niyang wala siyang nakita o na-encounter na kakaibang bagay sa kanyang oras sa submarine. At sa kanyang salita, I only saw ice. At nang pinakita sa kanya mga litrato ay hindi raw niya alam kung ano ang mga ito. Hindi kasi nila pwedeng pag ipinakita, ay hindi ko alam yan. Kasi lalo na pag isang litrato na nag-leak lang pero yun ay talagang confidential talaga at hindi mo pwedeng isabihin, buhay mo kapalit dyan eh. Di ba yung mga ganyan mga bagay mga kapatid? Saka hanggang ano na nila yan, hanggang katapusan na nila sa mundo, dala-dala na nila yung sikretong alam nila. Ganun sila dapat mga kapatid, no? Kasi kapag nilabas agad nila yan, ang makakalaban nila dyan yung pinakamatataas sa kanila. Totoo ring nasa lokasyon nga na iyon ng USS Trepang na mga panahong yon. Ayon sa hull number na nagtala ng mga naging lokasyon ng submarine, ang USS Trepang nagtungo ng Arctic early 1971.
Ang sinasabing isa sa unang mga nakakita sa object na si John Clica, totoo din. Makikita ang pangalan niya sa listahan ng mga crew, ayon din yan sa hull number. Ngunit sinabi din ni Clica na wala rin siyang nakitang anumang kakaiba sa pananatili niya sa submarine. Kaya't ang mga pangyayari sa likod ng insidente, tila totoo. Pero ang tanong, totoo kaya mga litrato? At kung USS Trepang nga ba ang kumuha ng mga ito? Sa unang tingin ng object tila isang Zeppelin. Pero hindi gaya ng Zeppelin, wala itong carrier para sa mga pasahero. Ilang mga researcher ang nagsabing posibleng naval target balloon sa mga ito. At ang USS Trepang maaaring nagko-conduct ng ilang weapon test. Makikita naman yan sa log ng hull number na nagsasabing andoon ng submarine para mag-conduct ng weapon test. Ito ang ilang halimbawa ng mga balloon carriers noong 1910 hanggang 1915. Maaaring ginagamit pa rin ang teknolohiyang yan hanggang noong 1970s. Kaya ang mga object sa litrato, maaaring practice target para sa weapon system test. At See, 'di ba? Kaya mahirap basta-basta maniwala sa mga UFO, sa mga alien kasi nga wala pa tayong talagang sobrang tibay na proof. Ano man yung mga picture, video na nakikita natin, laging may explanation eh. Kung hindi man explanation, alibi at sinasabi na eto yon, ganyan yan. Kumbaga, pwede mo sabihin cover up kung talagang naniniwala ka. Hindi, totoo yan, cover up lang yan. Pwede mo sabihin ganon. At pwede rin naman talagang totoo nga na baka nga target balloon lang din talaga yan. So ibig sabihin mga kapatid, mula pa nung unang panahon, magpahanggang ngayon, wala pa rin talagang pinangahawakang matibay na proof. Dahil kung meron man, yung iba hindi na tinutuloy yung investigasyon, hindi na tinutuloy yung kumbaga pinapatay na agad yung kaso. 'Di ba? Katulad ng mga reaction natin nung nakaraan sa mga UFO din. Tinatapos na agad dile, maraming mga tao nakasaksi, may nakita silang ganyan. Wala nang further investigation diyan, basta tapos na yan, wala kayong nakita, 'di ba? Ganun lang. ang ilan sa mga litrato resulta ng pagsabog ng mga ito. Makikita din sa mga litrato ang crosshair. Kahit hindi ito patunay ng authenticity ng litrato, tutugma ito sa theory na weapon test ito at mula ito sa periscope ng isang submarine. Nakitaan naman ng senyales na inedit ang isang litrato. Makikitang may portion sa litrato ang tila parehas. Senyales na kinloan ng parte ng litratong yan. Ngunit hindi naman sikreto ang Photoshop ng mga litrato sa magazine. Lalo na kung hindi ito periodiko ng mga balita. Ito'y para mas pagandahin ng visuals ng imahe. Ngunit hindi ibig sabihin ay binago ang konteksto ng litrato. Sa tingin ko'y totoo ang mga litrato, pero hindi ito nagpapakita ng UFO. Malamang ay mga naval weapons test at target nga ang mga ito. Ngunit bakit ang pinakita mga imahe kay Admiral Reynolds at kay John Clica? Sinabi nilang hindi nila alam kung ano ang nasa litrato. Yun din yung tatanungin ko pa lang sana ngayon. Nasa naunahan na ako ni Random Pinas. Nung ipinakita sa kanila yung picture, ba't ang sagot nila, hindi namin alam yan. Dapat meron silang explanation agad. Ay hindi, ano lang yan. Yung target balloon namin. Dapat ganun no? Ay kaso wala eh. Hindi, sabi, ay, hindi ko alam yan. O pwede naman sa ibang panahon kasi tong kuhang to. Kinonekta lang doon sa date na nandoon sila, di ba? Pwede rin ganun. Kaya hindi nila alam. Maaari bang ang mga litrato hindi galing sa USS Trepang? Hindi lang kasi ang USS Trepang ang submarine sa area ng mga panahong yon. O, di ba? O maaaring hindi lamang sila pwede magsalita tungkol sa bagay na ito dahil sa kanilang security oath. Pwede rin Kaya't yun. ang misteryo maiiwan sa litrato. Sino ang anonymous source ng Top Secret Magazine? Ang mga pangyayari sa likod ng litrato totoo, pero hindi yan patunay ng authenticity ng litrato. Ang dalawang tao magpapatunay sana sa litrato, sinabing hindi nila alam kung ano ang nasa litrato. Kung authentic man ito, hindi pa rin masasabing UFO dahil andyan din ang alternatibong paliwanag na weapon test target ito. Yeah. UFO man o weapon test target, parehas walang patunay. Tama. Pero ikaw, anong sa tingin mo? Okay, so tulad nga ng sinabi ko kanina, no, hindi tayo naniniwala about dun sa mga alien na katulad nung na mapapanood natin sa mga Hollywood movies. Pero naniniwala ako, no, ako particular mga kapatid, na bukod sa ating mga tao at sa lahat ng mga nabubuhay dito sa mundo, meron pang ibang nilalang sa atin, di ba? Tulad nga ng mga anghel sa langit, hindi natin sila katulad na tao.
At kung titignan mo sa Bible kung ano yung paano sila i-describe, hindi talaga sila mukhang tao, mga kapatid. Yung tinatawag nila may mga pangalan, 'di ba, seraphim, cherubim, 'di ba? Yung may siyam na pakpak, anim na pakpak, paa ng leon, sa kabila mukha ng oso, sa kabila mukha ng agila, 'di ba? Sa harap mukha ng tao. Alam mo 'yun, 'di ba yung mga ganong itsura, mga kapatid? Nilalang din yung mga 'yon, mga anghel nga 'yun, 'di ba? Meron daw mga parang gulong na napapalibutan ng mata. Kung makikita mo 'yon sa modernong panahon natin ngayon, sasabihin mo rin alien, 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 'di ba? Iba yung mga nakakaalam na ng mga description na gano'n na nakasulat sa Bible, sasabihin nila, anghel 'yan, anghel, anghel. Sa madaling salita, mga kapatid, kay anghel man 'yan o alien man 'yan o kung ano man 'yan, basta hindi siya taga rito sa mundo, masasabi mong ibang nilalang sila. Kahit naman dito sa mundo, mga kapatid, meron tayong mga kasama rito na hindi natin nakikita, katulad nga ng mga espiritu, 'di ba? Alam naman din natin 'yon, totoo naman 'yon. Ang Panginoong Hesukristo nagpalayas dati ng mga masasamang espiritu na sumanib sa isang tao. Hindi naman tao yung mga 'yon, mga tol, mga sasamang espiritu yung mga 'yon, 'di ba? Andiya diyan si Lucy, hindi rin naman tao 'yun, mga kapatid. So sa madaling salita, hindi lang talaga tayong mga tao ang nag-e-exist, 'di ba? So pwede tayo talaga maging open sa mga ganitong mga bagay. Totoo ba 'yan? Alien ba talaga 'yan, UFO? Hindi natin alam, pero meron niyang katotohanan na siguro sa panahon natin ngayon o sa ngayon na hindi pa natin talaga alam, na matutuklasan din natin 'yan pagdating siguro ng panahon. Anyway, kung nagustuhan mo 'tong video 'to, huwag mong kalimutan mag-subscribe, mga kapatid, kay Random Pinas. Nakalagay po ang link sa ibaba kung gusto mong panoorin ulit ng walang nagre-react. Pwede mo ipapanood 'yan sa iba. At syempre, kung bago ka pa lamang dito, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong reaction video tulad nito. So maraming maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.